Lahat tayo napapagod, kahit ang pinakamalakas may hangganan. Alam mo, minsan kahit gaano ka pa katatag, darating talaga yung araw na parang ayaw mo na lang gumalaw. Parang gusto mo na lang huminto, tumigil, o sumuko. Naranasan mo na bang gusto mo na lang sumuko? Yung tipong pagod na pagod ka na, hindi lang sa katawan, kundi sa puso, sa isipan, sa damdamin. Hindi ka nag-iisa. Normal lang mapagod. Hindi ito senyales ng kahinaan. Hindi. Meron ding emotional. Yung puso mo, puno ng lungkot o kaya puno ng sama ng loob. Minsan may sakit ka pa ring hindi mo masabi, pero ramdam na ramdam mo. May pagkapagod na mental. Yung sobrang daming iniisip, deadline dito, problema doon, alalahanin sa pamilya, trabaho, kinabukasan, paulit-ulit, parang walang katapusan. At ang pinakamalalim, pagkapagod na espiritual, yung parang nawawalan ka na ng direksyon, parang hindi mo na alam kung ano pa ang saysay ng ginagawa mo, parang wala na ang dating bakit mo. Pero tandaan mo ito, normal lang mapagod, tao ka. Hindi ka robot. Hindi ito kahinaan. Katunayan nga, ang pagkapagod ay patunay na may ginagawa ka, may pinagdadaanan ka, at may nilalabanan ka. Ibig sabihin, sumusubok ka pa rin. At sa panahong ito, yan ang importante, kaya huwag mong ikahiya kung napapagod ka na. Mas mahalaga, marunong kang kilalanin yan para matutunan mo ring alagaan ang sarili mo. Alam mo ba, hindi kasalanan ang magpahinga. Ang pahinga ay hindi pagtigil. Hindi ito pagsuko. Hindi ito pagkatalo. Ang pahinga ay pagkakataon para mag-recharge, para muling punuin ang sarili mo ng lakas sa katawan, sa puso, sa isip. Dahil kung itutuloy mo yan ng tuloy-tuloy, baka masunog ka. Burnout. Yung ubos ka na, wala nang natitira kahit para sa sarili mo. Kaya mahalagang tanungin din ang sarili, kailan ako huling nagpahinga? At alam mo, hindi kailangan maging bonggang bakasyon agad para masabing pahinga yan. Minsan sapat na ang tahimik na oras, yung sandaling walang cellphone, walang ingay, walang pressure, panalangin o pagninilay, yung kinakausap mo ang Diyos o ang sarili mo. Sinisilip mo kung nasaan ka na sa buhay. Pakikipag-usap sa mahal sa buhay. Minsan isang yakap o simpleng kumustahan lang, nakakagaan na. O kaya simpleng break lang, kape sa labas, lakad sa park, kahit ilang minuto sa araw. At alam mo ang epekto? Mas klaro ang pag-iisip, mas buo ang loob mo, mas handa ka ulit lumaban. Kaya huwag kang matakot magpahinga. Minsan, yan ang mismong kailangan mo para mahanap ulit ang sigla ng buhay. Alam mo ba kung bakit hindi mo dapat sukuan ang laban mo? Dahil lahat ng tagumpay may kwento ng hirap. Walang great story na nagsimula at natapos ng puro saya lang. Kahit si Colonel Sanders, na founder ng KFC, mahigit 1,000 beses siyang tinanggihan bago tinanggap ang recipe niya. Pero hindi siya sumuko. Ang bawat sikat, matagumpay o hinahangaan mong tao, may mga panahong gusto na rin nilang tumigil pero hindi nila ginawa. At ikaw, hindi mo alam kung gaano ka nakalapit sa tagumpay. Baka isang hakbang na lang, baka isang araw na lang, baka isang oo na lang mula sa tamang tao. Pero kung titigil ka ngayon, paano mo malalaman? May mga taong umaasa sa'yo. Hindi mo man lagi ramdam, pero may mga mata na humahanga sa iyo. May mga puso na lumalakas dahil sa kwento mo. At higit sa lahat, ang kabiguan, parte yan ng proseso. Hindi siya wakas, para yang lubak sa kalsada. O nakakairita, minsan masakit, pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka na makakarating sa pupuntahan mo. Kaya kung pagod ka, pahinga. Pero huwag mong isuko ang pangarap mo. Minsan ang tunay na tagumpay nangyayari pagkatapos ng pinakamahirap mong gabi. Ngayong alam mo nang normal lang mapagod, na hindi masamang magpahinga at hindi dapat sumuko. Ano nga ba ang pwede mong gawin kapag nararamdaman mong nauubos ka na? Una,
huminga ka muna. Hindi biro yon. Yung simpleng malalim na hinga, nakakatulong talaga, nakaka-relax, nakakabawas ng kaba. Parang sinasabi mo sa sarili mo, sandali lang, kaya pa 'to. Pangalawa, magpahinga at huwag kang mag-guilty. Hindi ka tamad dahil nagpahinga ka. Ang tamad walang ginagawa. Pero ikaw, pagod ka kasi may ginagawa ka. So pahinga lang. Karapatan mo yan. Pangatlo, magdasal o mag-reflect. Minsan ang kailangan mo lang ay katahimikan. Usap kayo ni Lord o kahit ikaw lang at ang sarili mo. Tanungin mo, kamusta na ako? Pang-apat, balikan mo ang bakit mo. Bakit ka nagsimula? Bakit mo pinili ang landas na to? Minsan, dun mo ulit mahahanap ang lakas mo.